Hi, this is Don Henrik Pilche and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Halos lahat ng league para sa mga PBA prospects ay nagsisimula na. Gaya ng UAAP, NCAA na ASCU, MPBL, PSL at PBA 3x3. Kaya't halos lahat ng prospects na posibleng mapick sa next draft ay nakikita na natin. Kaya't sa unang pagkakataon ay gagawa na tayo ng 2024 PBA Draft Big Board. Sinakto po namin na top 60 para sakto hanggang 5th round ang mga pinaka may chance lang makapirma. Pero bago tayo magsimula, ipapakita po muna namin ang mga muntik nang makapasok sa ating top 60. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 60 ay 6'4" power forward na si J-Boy Solis. Sa rank 59 ay 6'5" center na si Jeremy Mahinay. Malaking bagay yung physicality ni Jeremy kung bakit umabot ang Quezon sa MPBL playoffs. Pero para mas tumaas pa ang draft stock niya, ay dapat mas maging efficient ang 3-point shooting at inside presence niya sa next MPBL season. Sa 8 ay 6'5" center na si Kevin Villafranca. Sa rank 57 ay 6'4" small forward na si Aaron Flowers. Sa rank 56 ay ang 5'11" shooting guard na si Judel Fuentes. Sa rank 55 ay ang 5'11" point guard na si JB Gallego. Sa rank 54 ay ang 5'11" shooting guard na si Ralph Robin. Malaki ang in-improve sa standings ng AAC this season dahil din ito sa mas consistent outside shooting ni Robin compare last season. Bukod pa dyan ay nadagdagan din ng arsenal ang offense niya ng slashing. Sa rank 53 ay 6'6" power forward na si Christian Bernardo. Sa rank 52 ay 6'1" shooting guard na si Reggie Morido. Sa rank 51 ay ang 6'4" power forward na si James Tempra. Nabigyan ng magandang playing time si James sa kanyang final season sa UAAP. Di niya naman sinayang ito dahil naging isa siya sa hustle guys ng FEU na nakailang upset sa malalakas na team sa UAAP this season. Sa rank 50 ay 6'5" power forward na si RB Berjay. Limited lang ang naging playing time ni RB nung UAAP playing days niya. Pero sa last MPBL season ay naipakita niya ang kanyang versatility at outside shooting pagka binigyan siya ng playing time. Sa rank 49 ay ang 6'5" power forward na si RJ Minerva. Malaking factor ang hustle at aggressiveness ni RJ kung bakit nakapasok ang Quezon sa MPBL playoffs. Mas maging consistent lang ang outside shooting niya at slashing to the basket sa next season ay mas tataas pa ang draft stock niya. Sa rank 48 ay 6'2" point guard na si Jed Colonia. Sa rank 47 ay 6'4" small forward na si Andre Durendes. Unti-unti ay tumataas na ang draft stock ni Andre dahil sa kanyang stint sa PBA 3x3. Magtuloy-tuloy lang ang kanyang improvement. Kung matulungan makapag-leg champion ng Terra Firma ay posibleng kahit sa 3rd round ay mapick na siya. Sa rank 46 ay 6'5" power forward na si Mark Cruz. Sa rank 45 ay ang 6' shooting guard na si Paul Garcia. Sa rank 44 ay ang 5'10" shooting guard na si Ray De La Rosa. Sa rank 43 ay 5'11" point guard na si Peter Alfaro. Malaking bagay yung veteran leadership na nagagawa ni Peter para sa Final Four contention ng Red Lions this season. Pero maliban sa playmaking at leadership ay nakakapag-contribute din siya sa offense. For sure ay kinoconsider na siya ng mga PBA scouts na naghahanap ng high IQ guard. Sa rank 42 ay 6'1" shooting guard na si AJ Miranda. Ang perimeter scoring ni AJ ang isa sa dahilan kung bakit muntik nang makapasok ang JRU sa Final Four. Kaya't malamang ay kinoconsider na siya ng mga PBA scouts na naghahanap ng instant scorer. Sa rank 41
ay ang 5'11" shooting guard na si Jello Rason. Sa rank 40 ay 6'7" power forward na si Darwish Bederi. Halos lahat na ng league sa Pinas maliban sa PBA ay nalaruan na ni Darwish. Kahit sa dami ng experience na ito ay malaki na talaga ang nilakas ng kanyang katawan at inside game na kakailanganin sa PBA. Sa rank 39 ay 6'1" shooting guard na si Remy Huntley. Asia Basket pa lang ang nilalaroan ni Remy sa Pinas, pero mas mapapamalas na niya ang kanyang outside shooting sa next MPBL na talagang magpapataas ng kanyang draft stock. Sa rank 38 ay 6'2" power forward na si Jopet Soriano. Bigla ang pagtaas ng draft stock ni Jopet sa kanyang final season sa NCAA dahil bilang starting power forward ay naging malaking bagay ang inside presence at hustle niya bakit nakuha na mapuwang number 1 sa standing ng NCAA. Sa rank 37 ay 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Former Mapua starting power forward naman si Arvin na umabot sa finals ng NCAA. Dapat lang ay makalaro siya sa next MPBL season para hindi patuloy na bumaba ang draft stock niya. Sa rank 36 ay ang 5'11" point guard na si Prince Carlos. Grabe din ang inimprove ni Prince this NCAA season dahil maliban sa playmaking ay naging threat na din siya sa offense. Gamit ang kanyang 3-point shooting at slashing to the basket ay naging regular starter na siya ng Blazers. Sa rank 35 ay ang 6'4" power forward na si Abdul Sawat. Isa si Abdul sa mga prospects na ginamit ang kanyang final season para pataasin ang draft stock. Si Abdul ang naging most reliable local inside operator ng UE this UAAP season. Sa rank 34 ay 6'4" power forward na si Don Ochea. Malaking bagay ang hustle at outside shooting ni Don kung bakit umabot ang Batangas sa South Finals ng MPBL. Most likely ay makuha na siya sa third round dahil isa na si Don sa mga veterano na napapasok sa draft sa class na ito. Sa rank 33 ay 6'2" power forward na si JP Maguliano. Matagal nang kilala si JP bilang isang inside operator sa NCAA. Pero sa kanyang final season ay nakailang monster double-double siya na pwedeng maging dahilan para maging third rounder siya sa next draft. Sa rank 32 ay 6'3" small forward na si Nat Cosejo. Bilang main man ng Generals ay malaking bagay talaga ang scoring ni Nat kung bakit malaki ang in-improve nila sa standings this NCAA season. Kaya for sure ay tumaas talaga ang draft stock niya. Sa rank 31 ay 6'7" center na si Dave Ando. Sa rank 30 ay 6'3" small forward na si Waki Manuel. Sa rank 29 ay 6'9" center na si Tsutomu Tateshi. Sa limited exposure ni Tateshi sa NCAA at NPBL, ay naipakita niya ang kanyang decent outside shooting. Pero ngayon na naglalaro na siya sa B3 ng Japan B-League, ay mas mahasa na din ang kanyang inside game. Sa rank 28 ay ang 6'3" power forward na si CJ Katapusan. Galing si CJ sa may winning culture na UP na nag-champion sa UAAP. Pero ngayon sa MPBL ay naipakita naman niya ang kanyang individual skills gamit ang kanyang outside shooting at athleticism. Mas naging clutch na din siya dito. Sa rank 27 ay 6'3" shooting guard na si Patrick Yu. Malaking bagay ang leadership at veteran presence ni Patrick kung bakit naging contender ang NU this UAAP season. Hindi eye-popping ang stats niya na naibibigay, pero halos every game ay nakakapag-contribute siya ng kanyang outside shooting at slashing, lalo na sa mga important parts of the game. Sa rank 26 ay ang 6'1" point guard na si Robby Naibe. Si Robby na siguro ang masasabi kong second consistent scorer ng Benil this season after Gosum. At sa tingin ko ay isa na siya sa best slashing guard sa class na ito dahil sa lapad ng kanyang pangangatawan. Di na ako magugulat kung ma-pick siya sa second round next draft ng mga scouts na naghahanap ng instant impact na combo guard. Sa rank 25 ay 6'3" small forward na si Miggy Cortesa. Hindi masyado consistent si Miggy this NCAA season, pero kung makakatulong siya sa Benil makuha ang kampyonato this year, ay posibleng kahit sa second round ay makuha na siya. Sa rank 24 ay ang 6'3" small forward na si Jason Credo. Hindi malaki ang nakukuhang playing time ni Jason kay Coach Tab, pero tuwing nagagamit siya ay nakakapag-contribute naman siya. Tingin ko ay pwede pa din siya makuha sa second round, lalo na't pag ang prospect na kailangan ay team player at talagang effective kahit off the ball. Sa rank 23 ay 6'4" power forward na si Ace Sandagon. Malaking bagay ang hustle at athleticism ni Ace kung bakit umabot ang Quezon ng MPBL playoffs.
Pero para mas tumaas pa ang draft stock niya ay dapat mas malayo niya pamadala ang kanyang MPBL team sa playoffs next season na siya na ang go-to guy. Sa rank 22 ay ang 5'9" point guard na si Kurt Rayson. Medyo nag-struggle si Kurt sa kanyang final year sa Letran. At bukod pa dyan ay naging bottom team sila. Pero di natin may kakaila na isa siya sa best scoring guard sa class na ito na posible niyang madala sa PBA. Sa rank 21 ay 6'5" small forward na si CJ Payawan. Naipakita na ni CJ sa kanyang one and done season na kaya niya maging elite one and done wing dahil sa kanyang length at efficient outside shooting. Sana lang ay may malaruan siya bago ang draft para mas tumaas pa ang kanyang draft stock. Sa rank 20 ay 6'3" power forward na si Mike Malonzo. Si Mike na siguro ang most consistent big man ng NU this season. Kahit undersized ay natulungan niya maging contender ang Bulldogs gamit ang kanyang hustle plays. Sa rank 19 ay 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Biglang tumaas ang draft stock ni Vince sa kanyang final UAAP season dahil din ito sa pagiging veteran leader ng Adamson. Almost nakapasok nga sa Final Four ang Adamson. Bukod pa dyan ay nag-improve na din ang kanyang individual offense. Siya din ang inasahan ng Falcons pagdating sa clutch. Sa rank 18 ay ang 6'4" small forward na si James Spencer. Alam naman natin ang reliable outside shooting at championship experience ni James sa UAAP. Pero ang paglalaro niya sa NBL 1 ngayon ang bigla talagang magpapataas ng kanyang draft stock, gaya ni Brandon Bates sa last draft. Sa rank 17 ay ang 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Kilala naman si LJ na isa sa top point guard in college basketball. Pero sa kanyang final season sa UAAP ay nasolidify niya ang pagiging second rounder dahil sa kanyang mga clutch plays at all-around game. Most likely ay may ilang scouts na ang nag-aabang sa King Tamaraw next draft. Sa rank 16 ay ang 6'2" shooting guard na si Evan Neva. Isa si Evan sa mga Pinoy na gumagawa ngayon ng ingay sa KBL. Kahit kung sasali na sa next draft si Evan ay malabong di ito makuha sa second round ng mga teams na naghahanap ng efficient outside shooter. Sa rank 59, 6'4" power forward na si Brandon Ramirez. Biglang tumaas ang stock ni Brandon dahil sa paglalaro sa PBA 3x3. Gamit ang kanyang malapad na katawan ay almost unstoppable siya sa ilalim. Kahit di na ako magtataka kung makuha siya sa early second round o kahit late first round pa sa next draft. Sa rank 49, 6'8" center na si Ben Phillips. Dahil sa lalim ng frontcourt rotation ng Green Archers ay limited lang ang nakukuha ang exposure ni Ben. Pero tuwing nagagamit siya ay nagbibigay siya ng quality minutes gamit ang kanyang solid interior defense at outside shooting. Sa rank 30 na yung 5'9" point guard na si Mark Nonoy. Sa UST pa lang ay kilala na ang elite offensive skills ni Nonoy. Pero kung mag-i-improve na talaga ang decision making niya sa kanyang final season sa UAAP, ay posibleng kahit late first round ay makuha na siya. Sa rank 12 ay ang 6'2" point guard na si David Penny. Nilalaro pa ni David ang final year niya sa Simon Fraser University na siya na ang go-to guy. Pero nabanggit niya na sasali na talaga siya next draft. Sa tingin ko ay malabo siyang hindi mapick sa first round. Dahil bukod sa isa siya sa tallest point guard next draft, ay siya din ang pinaka all-around point guard sa class na ito. Sa rank 11 ay ang 5'10" point guard na si Jerome Lastimosa. Medyo bumaba ang draft stock ni Jerome dahil sa kanyang ACL injury. Pero dahil sa kanyang elite skills, ay malabong di siya makuha sa first round next year, kahit loaded pa ito. Sa rank 10 ay ang 6'6" small forward na si Kubi Paras. Matagal-tagal na din wala sa basketball scene si Kubi. Pero once sumali na siya sa draft ay imposibleng di siya makuha sa first round dahil sa kanyang elite athleticism at overall skills. Sa rank 9 ay 5'11" point guard na si Evan Nelly. Sa dami na ng achievement ni Nelly sa amateurs at collegiate basketball ay surefire first rounder na siya. Pero mas lalong tataas ang leadership qualities niya kung mapagkakampiyon niya ang Lasal this UAAP season. Sa rank 8 ay 6'2" shooting guard na si CJ Cancino. Sa UST pa lang ay naipakita na ni CJ ang kanyang all-around skills. Pero ngayon dito sa UP ay naipakita naman niya na pwede siya maging team player at maging isa sa solid piece ng isang championship contending team. Sa rank 7 ay 6'3" small forward na si Justin Butang. Si Justin na siguro ang pangalawang Pinoy na nagdo-dominate ngayon after Abando. Gamit ang kanyang highlight plays at elite scoring. Kahit kung sumali na siya next draft ay isa siya sa mga aabangan ng mga coaches na naghahanap ng young elite wing player.
Sa rank 6 ay yung 6'10" center na si CJ Lane. Ngayon pa lang ay todo paghahanda na si CJ sa draft. Kahit di na ako magtataka, pagdating ng combine ay tumaas lalo ang stock niya at makuha kahit sa top 3. Dahil ang mga ganitong size ang mga in-demand ngayon sa PBA. Sa rank 5 ay yung 6'5" power forward na si Lawrence Domingo. Si Lawrence na siguro ang masasabi kong isa sa mga PBA ready na talaga. At sa mga contenders na naghahanap ng instant impact right on the get-go, ay pwedeng i-consider itong si Lawrence sa kanilang first round pick. Sa rank 4 ay 6'6" power forward na si Will Gozum. Gaya ng last season, ay masasabi kong si Will pa din ang most dominant big man sa NCAA this year. Magiging surefire top 5 pick siya kung makukuha na niya ang kampyonato sa kanyang final season. Sa rank 3 ay 6'5" small forward na si Robin Duncan. Isa din sa inaabangan na sumali next year ay si Robin na may potensyal maging malayang Danny Seagal caliber sa PBA. Sa rank 2 ay ang 6'9" center na si Justin Baltazar. Kahit sa last 2 draft ay surefire top 3 pick lagi itong si Balti. Ang masasabi kong best amateur player ngayon sa Pinas. At ang best prospect sa class na ito ay ang 6'2" shooting guard na si Cedric Barefield. Alam naman natin na nanahahanay ang kalibre ni Barefield kila Mikey at Holt dahil sa kanyang NBA G League experience. Pero napatunayan din niya yan sa last East Asia Super League kung saan niya dinominate ang talk and text na talagang generational PBA talent siya na pag-aagawan once sumali na sa draft. Every month ay update din po namin itong top 60 ranking, lalo na pag may nag-i-improve ang performance sa PBA 3x3, MPBL o PBA D-League. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.